Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 7 o'clock in the evening here in the Philippines at may breaking news tayo. Pag-usapan natin itong mga ni-raid na bahay ni Congressman Teves, no? Na isa raw doon sa mga sa mga rifles na ni-raid ay nag-positive raw sa ballistic examination. Meaning, yung mga na-confiscate nila ng mga rifles ay yun raw ang ginamit di umano sa crime nitong Governor Digamo of Negros Oriental. Yan ang matinding revelasyon at yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin ito pag-uusapan guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. Okay, help me, like and share lahat. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And please consider i-subscribe at i-follow itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, punta tayo kaagad dito sa balita ng Manila Bulletin. Basahin natin at magre-react tayo dito sa detalye sa pag-raid sa mga bahay ni Congressman Teves. Okay? So, una, itong one of the firearms seized by the police from the 4 arrested suspect tagged in the assassination of Negros Oriental Governor Digamo nag-test positive in the cross-matching and the ballistic examination of the Philippine National Police. So, yung mga baril na nakuha doon sa suspect right after the killing of Governor Digamo, nagpositibo ito na yun talaga ang ginamit nila sa pagpatay, no, kay Governor Digamo. So, itong si Police Colonel Jean Fajardo ng PNP spokesperson said a rifle recovered by the police from the suspect during the follow-up operation in Bayawan City shortly after killing of the governor, 8 others last March 4 was used to kill Governor Digamo. So ayan. So confirm na yung mga nadakip, no, yung nakita natin sa mainstream media, yung mga umamin nag-test positive lahat ang kanilang mga rifles na na-confiscate. There were 4 assault rifles recovered from the arrested suspect during the pursuit operation. So 4 yan, no, sa Bayawan City, and one of them matched the ballistic and cross-matching. It was used to kill Governor Digamo, Fajardo told the Manila Bulletin. So mabigat ito, pwede itong gamitin na ebidensya. Malaki itong bagay, okay? So, ang clarification dito was made after Fajardo stated in an earlier press conference at Camp Crame that a rifle confiscated during the raid, ito naman ay raid, no, at one of the properties owned by Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. o si Congressman Teves in Basay Town on March 10 was used in the crime. So, itong mga kapulisan natin ay pumunta dito sa Basay Town of Negros Oriental, nag-raid doon sa isa sa mga bahay ni Congressman Teves. So, merong mga rifles din doon na confiscate and confirmed di umano na ito yung ginamit sa pagpatay ni Governor Digamo. Okay? So, kuan ito ha? This is update ito, no? Ang Manila Bulletin ang nag-update dito. So, the guns seized from Kong Teves compound are not yet submitted for ballistic exams. Our personnel have to return the warrants first from the court of origin before they can do it. So we have yet to check those firearms, Fajardo explained. So meron rin dyan sa Bayawan, that's Bayawan City of Negros Oriental,
sa compound nitong si Kong Teves ay hindi pa nila ginagawa yung ballistic examination, no? Kasi i-return pa yung warrant of arrest. Yung warrant, no? I-return pa at i-check pa yung mga firearms doon, no? Bago yan mag-undergo ng ballistic exam. So, it can be recalled that the joint forces from the PNP Criminal Investigation and Detection Group, no? Special Action Force o SAF, and the 11th Infantry Battalion of Philippine Army raided a compound at Purok 4 in Barangay Poblacion, Basay, where 3 houses owned by Teves and 2 other properties belonging to his close associates and secretary are located. So, naggumawa ng raid sa Basay naman, no? I think Bayawan to Basay is malapit lang yan, no? So, Fajardo said the raid yielded 10 short firearms. Okay? May 6 na rifles, 19 long magazines, several extended magazines, and ammunition over 100 cartridges cases, rifle scopes, 3 hand grenades, and various gun holsters. Ayan. So, ang dami. The raid on Teves compound was covered by 10 search warrants. So, 10 yan for allegedly illegal possession of explosives, unlicensed firearms, and ammunitions according to Fajardo. So, medyo sa compound ni Teves, merong mga 10 search warrants. No? Meanwhile, Fajardo said the PNP has already received instruction as to what shall be done when Teves comes back to the Philippines. Okay? So, ang PNP ay binigyan na ng instruction kung ano ang gawin kapag si Teves ay umuwi na sa Pilipinas. No? Na alam naman natin na itong si Teves sa kanyang Facebook page may yung last niyang video dininay niya lahat ang involvement ng assassination ni Governor Digamo. Okay? So there was a specific instruction, no, na itong si Teves kapag umuwi ito, no, kung mag-request ito ng security ay bigyan naman ng PNP, no? Kasi kawawa naman rin si Teves. Kasi ang sa atin dito sa Pilipinas is a suspect is still innocent until proven guilty, no? So meron ring right itong si Kong Teves na humingi ng security, no? Kasi nakakatakot na yung sitwasyon. Okay? Very hot yung issue. Siya yung pinagbibintangan na ng mga suspect. So, talagang pwede siyang mag-request ng security dito, no? So, on the other hand, no, up to 4 at-large suspects behind Digamo's killing are still being hunted by joint forces from the PNP and Armed Forces of the Philippines, Fajardo said. So, yung mga nadakip na 4, no, may 4 pa, no? They are still hunted ngayon sa mga kapulisan natin, no? That's why maraming mga random checkpoints, mga roadblocks na sinet up dito sa Negros Oriental. Okay? So, kung dito, kung ito ang sabi ng spokesperson Fajardo, no? Kung sakasakaling makalusot sila sa dragnet operations natin within the perimeter and peripherals of Negros Oriental, pwede silang ma-intercept.
Okay? So, but naniniwala po tayong joint task force na nandyan pa rin po sila within the province of Negros Oriental. If ever they escape our dragnet operations within the perimeter and the peripherals of Negros Oriental, we can still intercept them. But the joint task force believes that yung mga suspect are still within the province of Negros Oriental. Okay? That's why they are still hunting down this suspect, no, para talagang maklaro yung kaso dito kay Governor Digamo, no? Malaking bagay yan na makapagsalita rin, no? Kasi yung 4 na nahuli na may statement na sila, no? Ang hinihintay na lang is still itong mga yung hindi pa nahuli, no? Kung ano ba yung kanilang statement, kung consistent ba rin, no, sa mga nahuli. So moreover, si Fajardo ay nagsabi na ang mga naarestong suspect has already issued separate statements identifying the mastermind behind the killing. Na alam naman natin na mention yung pangalan ni Kong Teves. No? The suspects were placed under the custody of the NBI. But the PNP spokesperson ay hindi mangingialam sa mga detalye na na-identify na mga mastermind so as to not to jeopardize the ongoing investigation. O nga, tama nga naman, no? Di siya mangingialam dahil opinion yan ng mga ibang grupo. So kung ito pa yung sabi ni Fajardo, kung sino man ang may utak dito sa kaso na ito ay may kakayahan na kumuha. Parang sinasabi dito ni Fajardo, no, na malaki yung grupo na pumatay dito kay Gov Digamo. So nasasabi niya na ang kumuha dito sa mga grupo na ito ay merong talagang mayaman ng tao at may kakayahan na gumastos ng pera, no, ng mga gunmen na ito dahil ito ay mga retired, no, na mga AFP, no, merong mga background na mga expert ito. So may kamahalan ito, no, budgeted itong grupo na ito. So pero hindi naman ni-mention ito ni Fajardo kung sino, no? Kung sino man 'yan, mga mayayaman tao 'yan, no? The owners, sellers and buyers of the 3 high-end vehicles used in the killing are now also part of the PNP's investigation, no? With the revelation of the suspects under custody coupled with forensic evidence, we are nearing resolution of this case. Okay? So para sa akin, marami ng mga yung mga na-confiscate na rifles at saka yung mga vehicles na na-confiscate, malaking bagay na ito na ebidensya, no? Kunit, meron pa ring possibility na itong mga suspect na ito ay magsisinungaling. Okay? Kaya ito, tinututukan kaagad ito ng ating gobyerno. Pinabilis itong kaso na ito dahil itong Governor Digamo case is merong obvious na suspect eh. Ngunit kahit obvious yung suspect, pwede ring gamitin yan as a reason, no? O baka may ibang mastermind na tinitake advantage yung popularity ni Kong Teves. Kasi anumang mangyari kay Governor Digamo, ang pagbibintangan si Kong Teves dahil magkaaway nga sila sa politika. Okay? So, itong security details dito, no? As this developed, Fajardo revealed that the PNP will also investigate the claim of Senator G.V. Ejercito that 5 out of 6 PNP personnel assigned to Digamo did not report on duty on the day we assassinated. Ayan, pwede rin ito, no?
yung 6 na PNP personnel, isa lang yung nag-show up. Okay? So, the SILG, Secretary of Interior and Local Government, itong si Benhur Abalos, instructed the AFP and PNP to locate the account, yung security personnel na naka-assign kay Governor Digamo. The security personnel assigned to Governor Digamo, remember, hindi lang PNP ang nag-provide kay Gov Digamo, meron din from AFP and PNP. Remember that it is only composed of PNP personnel but AFP too, she said. So ayan. So itong bagong update natin sa kaso ni Gov Digamo, ayan, yan ang biggest revelation yung mga na-confiscate na mga rifles dito kay Congressman Teves, hindi ba yun questionable, no? Kasi bali-balita rin na pwedeng magkamali ang PNP dito, o meron bang mga anomalyang nangyari sa pag-raid, no? Pwede rin yan dahil kung ating pakinggan yung statement ng abogado ng yung legal counsel ng pamilyang Teves, sabi niya, no, yung narinig ko sa interview niya sa, I think that was sa SMNI yata or sa GMA News, hindi raw pinapasok yung mga abogado nila during the raid, no? So yan, malaking question pa ito, no? At sa kalagayan naman ni Kong Teves na nasa labas pa, no, na nagpapagamot, pwede siyang mag-request ng security kapag dumating siya dito sa Pilipinas, no? Because siya yung isa sa mga suspect. Hindi pa natin masabi yan na siya yung mastermind. At yan ay inosente pa siya until ma-prove sa korte yan na guilty siya. Okay? So, kayong mga audience ko dito, no? Anong masasabi nyo dito? Ano ang opinion nyo tungkol dito sa pag-raid ng bahay sa mga bahay ni Kong Teves, na isa raw doon sa mga rifles nag-positive ang ballistic examination na talaga raw yun ang ginamit sa pagpatay kay Governor Digamo, no? Ano sa palagay nyo? Maniniwala ba kayo sa PNP? Nagagalingan ba kayo sa PNP? Comment, mag-react kayo, no? At ano ang masasabi nyo sa kalagayan ni Kong Teves? Dapat ba siyang aprubahan? Dapat ba siyang tugutan ng na mag-request ng security kapag nandito na siya sa Pilipinas? Okay? Yan ang mga malaking tanong. At pwede nyong i-comment yan at i-react natin yan. Okay? Babasahin natin yan lahat. So, guys, i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. At i-subscribe, i-follow on Donmar TV para you will be updated sa mga balita tungkol dito sa nangyari kay Gov Digamo of Negros Oriental. Okay? So, hanggang dyan lang muna, no? We could update you this story soon, no? Kung meron ng update. So far, ito yung mga updates natin tungkol dito sa kaso na ito. At yan, have a great day and God bless sa inyong lahat. Happy Sunday. Okay?